Malaking pasabog ito ng isang matapang na kolumnista. Ginanta si Magalong, Eric Goyap at Paulo Duterte. Totoo ba ito? At ano ang mga koneksyon ng bawat isa? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Kaya hindi pwede anybody who is linked closely with the Dutertes, ano na yan, red flag na yan. Ha? Ano daw? May pinasabong ang isang matapang na columnist at kung totoo ito, baka ito na ang pinakamalaking political expose sa pagkakataong ito. Pero teka, sino raw ang mga sangkot at bakit tila tahimik ang mga dapat nagsasalita? Sabi ni Antonio Montalban II ng Vera Files, hindi lang basta proyekto ang pinag-uusapan dito. 36 bilyong piso daw, oo, bilyon na rock netting project sa Benguet. Pero bakit rock netting at bakit daw overpriced? Inihayag ng politiko ang isang pasabog ni Montalban kasi ayon kay Montalban daw sa likod ng proyektong yan may mga malalaking pangalan, si Representative Eric Goyap at si Representative Paulo Duterte mismo. Pero ito ang nakakilabot, ang lahat daw ng ito alam ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Alam pero tahimik. Bakit tahimik si Magalong? Takot ba? Sabi ng iba, protector ba? O may mas malalim pang dahilan? Kiniklaim ni Montalban na noong 2022 pa, sinabi raw ni Magalong kay dating Senador Trillanes ang totoong mga sangkot. Therefore, kung totoo yun, 3 taon na pala ang lumipas pero hanggang ngayon wala pa rin investigasyon. Kasi alam ko na maka-Duterte siya and alam niya and he admits it. Hindi pwedeng papasok ka sa ganyang body na supposed to be independent na poproteksyon mo yung mga Duterte. Kaya nga kita mo, kahit if you review any statement ni Mayor Magalong, may isang beses na mention niya ang mga opisyal na malapit kay Duterte at kay Duterte mismo. Ngayon kung ikaw, politik pa na sa stature ni Mayor Magalong, tapos ina-admire mo siya, then there is something wrong with you. Kaya hindi pwede anybody who is linked closely with the Dutertes, ano na yan, red flag na yan. 3 taon ng pananahimik, 3 taon ng pagtatakip, at 3 taon ng bilyong pisong proyekto na mistulang bato sa bangin. Hindi alam kung saan napunta, pero kung totoo nga ito, bakit walang kumikilos? At kung walang kumikilos, sino ang dapat sisihin? Ang mga gumagawa o ang nananahimik? Sabi ni Montalban, siya raw ang naging House Appropriations Chair mula 2020 hanggang 2022. Isang napakalakas na posisyon sa Kongreso. At bakit siya napunta doon? Dahil daw sa malapit niyang koneksyon kay Paulo Duterte. At dahil doon, Benguet biglang naging lucrative, ginintuan, ika nga. Therefore, noong 2022 elections, iniwan daw ni Yap ang party list at tumakbo bilang kongresista sa Benguet. Hindi siya Cordilleran pero nanalo at ayon pa kay Montalban, mismo si dating Pangulong Duterte raw ang nagsabing si Yap ang nagpili ng district engineer para makontrol ang mga proyekto. Kontrolado ang mga proyekto, kontrolado ang pondo, kontrolado ang katahimikan, pero sino ang nagkokontrol sa katotohanan? Ngayon, lumalabas pa ang ulat ni Charles Bundok ng Philippine Star at base raw sa impormasyon mula kay Magalong din, may mga politiko umanong kumikita ng hanggang 70% mula sa mga rock netting at cat's eyes na ginagamit sa mga kalsadang bundok. Pero kung si Magalong din ang pinagmulan ng impormasyon, bakit ngayon ay tila tahimik na rin siya? Sabi ni Montalban, Magalong has to pay a certain price because it has taken him 3 years now of concealing those names. 3 taon ng pananahimik daw, 3 taon daw ng pagpoprotekta. Totoo ba? 3 taon ng katahimikan na ngayon lang binasag? Sana hindi totoo. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Pero alam mo, habang narinig natin ang mga kwento ng katiwalian, pagtataksil at katahimikan, may mas malalim na tanong na dapat nating tanungin. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang kabutihan? At higit sa lahat, nasaan ang pag-ibig? Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga taong pinipili ang pera kaysa sa katotohanan, may isang Panginoon na hindi kailanman nadudungisan ng kasinungalingan, at ito ang ating Panginoon Jesus. Sinasabi sa Mark 2:17,
When Jesus heard this, he told them, "It is not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners." Mga kaibigan, baka sa mundong ito nakikita mo na parang lahat ng mga kapangyarihan ay ligtas at ang mga tapat, tahimik at talunan. Pero tandaan mo, ang ating Panginoon Hesus hindi pumunta para sa mga malilinis. Pumunta siya para sa ating lahat na nagkakamali, para iligtas, patawarin at ituwid tayo sa kanyang biyaya. Ang hustisya ng tao ay marupok, pero ang hustisya ng ating Panginoong Diyos ay ganap at puno ng awa. Kaya kung pagod ka na sa mga gulo ng lipunan, kung sawang-sawa ka na sa kasinungalingan, lumapit ka sa ating Panginoong Hesus, kaibigan. Ialay mo ang iyong puso, hindi sa sistema ng mundo, kundi sa hari ng katotohanan. Kaibigan, hindi mo kailangang maging perpekto para lumapit sa ating Panginoong Hesus. Ang kailangan lang ay ang pusong handang sumuko. Dahil sa dulo ng lahat ng iskandalo, politika at pansamantalang kapangyarihan, siya lang, ang ating Panginoong Hesus, ang tunay na magpapalaya sa iyo. Kaibigan, sa gitna ng mga iskandalong bumabato sa lipunan, tanging ang ating Panginoong Hesus lang ang matibay na bato ng katotohanan, puno ng pag-ibig, biyaya, awa at hustisya. Kaya kaibigan, kung gusto mong makita ang tunay na pagbabago, hindi ito nagsisimula sa Malacanang, nagsisimula ito sa pusong lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa paalala na sa gitna ng kaguluhan, ikaw pa rin ang Diyos na makatarungan at puno ng awa. Patawarin niyo po kami sa aming mga katahimikan, sa aming mga kasalanan, at sa mga panahong pinili naming manahimik kaysa manindigan. Linisin niyo po kami o aming Panginoong Diyos at punuan niyo po kami ng iyong pag-ibig, biyaya at liwanag. Gabayan niyo po ang aming bansa at ibalik mo ang uhaw namin sa katotohanan at kabanalan. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoong Diyos at inyo pong gabayan ang aming mga kapwa Pilipino at lahat ng tao sa mundo. Aming itong dinadalangin, Panginoong Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.